So, maayong gabi. Salamat na usab kita nga gitagaantad kay Gena na usab sa Ginoo. Kay iya kuno ang tanan nga oras siya bay naghatag sa panahon, di ba? Nga makahimo kita sa pagtuon o makasabot sa iyang mga pulong. Kay dili man ta makabuhat sa iyang kaubuton kung wala ta kasabot, di ba? So natay gustong basahon diri sa prophecy before ta nga magpadayon jud sa atong sentro sa atong pagtuon. Ingon diri na pangutana, why is it that the men do not believe upon sufficient evidence? Ngano man nga naayong mga tao nga dili mo to bisag naay sufficient nga mga mga ebidensya? Ningon ang spirit of prophecy, because they do not want to be convinced. Tungod kay dili sila gusto mo convince, mao din na ebidensya. Ang tao nga lisod di mo pasabton bisag simple ra kayo nga pagsulti, karang tao nga dili gusto mo sabot. Usama na siya sa tao nga pinakalisod di mo pukawon kanang nagpatulog-tulog. Matago na. Lisod di na pukawon. Bisa pag daghang pa nag-ebidensya na, di ba? Ningon dire, they have no disposition to give up their own will for God's will. They are unwilling to acknowledge that they have cherished sinful unbelief in resisting the light that God has given them. They had been hunting for doubts, for pigs upon which to hang their unbelief. They had been ready to accept testimony, ready silang ma-accept of testimony, which is weak and insufficient. Testimony which God has not given them in His Word, but which pleases them because it is agree with their ideas. Agree mo silang ideas. And it is harmony with their disposition and will. These souls are in great peril. Delikado ka na nga kalab. If they will bow their proud will and put it on God's side of the question, if they will with humble, contrite heart seek for the light, believing that there is light for them, then they will see light. Then makakita ko sila kayag. Because the eyes is single to discern the light which comes from God. They will acknowledge the evidence of divine authority. Nga nang mahitabo. Continue ta. Nga pag-yudjari. Spiritual truths will shine forth from the divine page. But the heart must be open for the reception of light. For Satan, andang po si Satanas, is ever ready to obscure the precious truth which would make them wise unto salvation. If any do not receive it, kung namay dili mo dawat, it will forever remain a mystery of mysteries to them. Di gid sila makasabot. Kay tagaan mo ebidensya, dili man pod. Kao pagkasabot. So, pasalamat ta tungod kay hibaw-an nato nga according sa 28 fundamental beliefs, number 18, kaning the gift of prophecy. Di ba? Na sa doktrina. Kanang the gift of prophecy, number 18 na siya. Nga one of the gift of the Holy Spirit is prophecy. Di ba? The gifts is an identifying mark of the remnant church and was manifest in the ministry of Ellen G. White. As the Lord's messengers, na her writings are a continuing and authoritative source of truth which provide for the church comfort, guidance, instruction, and corrections. They also make clear that the Bible is a standard by which all teaching and experiment must be tested. Tungod kay ang Biblia, nadara ang kamaturan. O ang spirit of prophecy, wala na siya katumanan kung sa'y nasulat sa Biblia. Di ba? Nasabta na to, kuhan sa tadaray gamay, na well known man sa Adventist, pero
nga doktrina, the 2,030 days, di ba? Oo. Dayon, ang uban nga mga kuan ni pag mapilian nila ni muli kay likay ra basta na nga doktrina kay lisod kuno ni nga doktrina. Di ba? So, dili na to ni itakol gyud kaayo sa tanan. Nalang tay pangpudyoton diri para at least naatay makuha nga mga butang nga wala pa nato kayo na discover. Na diskubrihan nga sulod pa di ay sa 2,300 days. Atong nabantayan nga dari nagsugod, di ba? Kabantay mo dari pa 456. Okay. Then, kung akong basahon sa Spirit of Prophecy, naa siya'y kalainan. Siya dari. Okay. Dayon, ang pangutan na sayop ba na siya? Okay, sayop ba kay naamoy kalainan gamay? Okay. So, ato na siyang i-explain. Okay. So, timana na to 456. Pero natay tanawon sa Spirit of Prophecy, unsa iyang gibutang dari. Okay. Great Controversy, page 410, paragraph 2. The 2,300 days had been found to begin when the commandment of unsa gali ni siya? Usa ni siya ka? Hari? So, for the restoration and building of Jerusalem went into effect in the autumn of 457 BC. Okay. Ang pangutana, naaba sila'y diferensya? Okay. Naay diferensya kay 56 man din, tapos 57 man dari. Di ba? Pero in reality, dili na siya sayop. Ang pagsabot lang. Okay. Maghatag kog example. Si Jury, kanunsa kang unsa nga bulan ka na panganak? October 10. Unsa nga year? 1987. Oh. For example, 2025 karon. 24. Mingon ko kang Jury nga next year 2025 birthday na po di mo. Oh. Pero wala ko nagsugod sa October. May pag-abot sa 2025 January kay wala pa malagi birthday niya. Kay sa October pa man. Mo na nga ang kwintada man god kay sa 1 year 12 man god kabuk bulan. Di ba? 12 kabuk bulan. Dayon kung yearly ang imong count, makaingon gid ka nga pagka 2025 birthday na gyud ni kuan kay next year birthday na niya. Oh. Dobi kay pag abot sa 2025 sa January wa pa may birthday niya kay specific manggod nga naay October. Naay ginatawag nga specific, naapoy ginatawag nga kanabitang counted sa kuan. Okay, para masabtan ninyo. Di ba ang end sa darita. Atong timanan ni ha. Okay. Ngano man nga nabutang diri 456. Okay. Kano sa gina-end ang 2,300 days? 1844. Ha? October, di ba? Oh, gamay-gamay na nagkulang October gapon. Okay. 1844, di ba? Oh. Kung atong may nusan ang 2,300 days, i-minus na to ha, ang 1844, dili na to pinuno October. Oh. I-minus na to, pila may ang equals. Okay. 2,300 days minusan og 1844, pila man? 456. Oh. So, walay sayop. Ang katong sa chart, wala po'y sayop ang kuan kay atong timanan ang kuan man gud ang 1 year na mugod sa 12 ka kuan. Oh. Ang kato lang sa kuan, ang kwintada lang niya is by date gid siya, by date ba? Oh. Kani siya gi-count siya by kuan, by year nga gi-minus na to. So, at least wala siya kalainan. Nalang siya something gamay pero sa diyang masabtan na nato, wala day siya kalain. Wala siya sayop. No.
Depende sa paggamit. Then kailangan makabalot yan ini nga mga pamagi. Aron dili libog, di ba? Oo, dili libog. Okay. So ako ni siya gikuan kay at least ma-meet na to usab ang another na pod nga ing-ani ra gyapon nga kanabitang scenario aron nga masabtan gyud nato kay naay mga butang nga kailangan kabalota sa mga mga pamaagi nganong nasabtan nato na tungod kay nakasabuta ngay ngana di ay. Okay. So darita Daniel 12:11. Ningon siya diri, from the time that the daily sacrifice shall be taken away, yung daily sacrifice will be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1,290 days. Pila man eh? 1,290. Di ba? Lahi ni siya sa 1,260 kito 1,290 man eh. Oh. So, ha? Oh, nasa 30 years nga gap. Okay. Sao man nato, unsa may fulfillment ani? Sabtan ba nato ni? Unsa gali pasabot anang daily sabat man na, di ba? Oh, murag na supplied ra man ang sacrifice. Oh. Shall be taken away. Okay. So, kung atong kwintahon na siya, darita magsugod, kano sa gay, gi-change ang kalendar? Gi-change ang kalendar sa 508. O, pag-set up sa papacy, 538. Pero ang pag-change sa kalendar, 508 AD. Ang pag-change kay, gi-change man nila unang kalendar sa Gregorian calendar, haya sila nag-set up o sa 538 AD. Mo nang dara po nagsugod ang Dark Ages. Ang 1,260 years. Okay? So, darita. Dari gi-change ang kalendar. Dayon kung ato na siyang plus sa 1,000 katong atong gibasa kaganina ba? Plus na to 1,290. Dara nato may bawa ng ang 1798. Kung sa gay nahitabo sa 1978, dara gidakop. Dara gidakop, di ba? Dara nain ang 1,260. Oh. So, mo na siya ang atong balik kog basa na and from the time that the daily sacrifice diha ang kalayon. Oh. Hantod na nakuha ng Dark Ages ba? Oo. Abomination that make it desolate set up. Katong pag-set up nila sa Dark Ages. Pag-set up nila kay una man nilang himo nga gi-change nilang kalendar. So, mao na siya ang fulfillment niya. Okay. So, at least nanapoy mo nakuha nga pagtulutan. Oh. Dara din siyang iyang equivalent na. Okay. Dito na punta sa isa. Darita sa atong nahibaw-an nga dari gi-change ang kalendar dayon ang papacy nag-set up sa 538 AD. Dahil taliwala sa Dark Ages na asay mga reformers nga gigamit. Then si Luther mo ni siyang kuan na-study gyapon na paseres na siya. Okay. Hantod nga kay ang kamaturan nagkuan nag-progress na siya ginagamit. Okay. So hantod nga na-end siya sa 1,260 years ang papacy power sa 1798. Okay? So naatay diri kanabitang tukio na usab sa Daniel 12 yapon nga numbero na pod. Oh. Daniel 12 verse 12. Blessed is he that waited and cometh to the 1,305 and 30 days. Uy, lahi na po ni nga numero. Pila man eh? 1,335. Di ba? Oh. Blessed kuno. Bulahan kuno ang makaabot niya ini. Oh, kung matungnan tani, bulahan kuno. Oh. Blessed is he that waited. Nga nakaabot niya ini, nagulat yun na nakaabot niya ini, kay bulahan siya. Oh, mo na yung ato ang gikuan. Kwenta na punta. 1844 ha? 1844.
Then, minusa na to, og pila tong i-minus katong? 1,335. Then, pila may iyang equivalent? Oh, 509. Maura gyapon pag-change sa kalendar. Nasi, gamay nga ko ba? Oo. Kay minus naman ang atong gigamit. Ganina kay plus man. Oo. So, basta minus gali, nasi gamay something. Okay. Dili man good exactly month ang atong gikuan. Oo. Basta minus na siya ikuan. At least nasabta na to. Nga namang naipanalangin nga makaabot ta sa 1844. Katong under sa Stranger's Message, nga nung naipanalangin. Kay ang nakaabot niya na diha gid siya maka-experience siya special resurrection. Kay ningon man siya dere sa inspiration sa Spirit of Prophecy sa Testimonies Volume 7 page 17. Your work, my work, will not cease with this life. For a little while, we may rest in the grave. Nagpahuway silang Ellen G. White katong mga under sa Stranger's Message. But when the call comes, we shall in the kingdom of God take up our work once more. O kani siya nga teksto, dari nato ni makitaan sa Daniel 12:2-3. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, mourning mga righteous, and some to shame and everlasting contempt. It means to say, a righteous ug ang wicked. Combination siya, selected ra ni ang mga wicked. Pero kaning mga righteous under sa Stranger's Message. Kay blessed man nga nataos nakaabot sa 1844. Okay. So, and they that be wise, kaning mga wise, kaning some to everlasting life, shall shine as the brightness of the firmament. Kay magbuhat pa man sila buhaton sa panahon man ni sa loud cry. Okay. And they that turn many, maka-convert pa sila daghan. Mao na nga great multitude gyud nga maluwas at the last days. And they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Kani siya, gitawag ni siya mixed resurrection or gitawag sa uban nga special resurrections. Kaya ang pag-abot ni Ginisos, katong first resurrection, kuan man to nga resurrection, kanang righteous sa matutanan, wa may nasagula to. Sa second resurrection, mga wicked na gito tanan, way sagula to. So, di ka na sa 1844, ang gusto tao sa libutan. Ang mga righteous na mabanhaw? Mabanhaw siya under sa amo niya atong basaw na. Atong kanon sa Spirit of Prophecy, The Faith I Live By, page 182, paragraph 5. Graves are open, and many of them that sleep in the dust of the earth awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Daniel 12:2. All, ang tanan, all who have died in the faith of the third angel's message, come forth from the tomb. What mo gawas sila gikan sa lubnganan. Lang gingon diri ba? All who have died in the faith of the third angel's message come forth from the tomb, glorified, to hear God's covenant of peace with those who have kept His law. Those who had died in the faith under the third angel's message, mo na nag-start sa 1844, blessed yun ang makaabot sa 1844. Dahil panalangin, kaya makaapil ba sa katapusang pagwali sa tibok kalibutan. And keep it the Sabbath came forth from their dusty deeds. Di ba? Dili basta-basta. So, mo na nga mingon si Ellen G. White, your work, my work, will not cease with this life. For a little while we may rest in the grave, but when the call comes, we shall in the kingdom of God take up our work once more. Kano sa gali? Na-i-establish sa Ginoo in the days of this king. Not before, not after. During, it means samtang nagahari pa ang kingdom, divided kingdom sa tentos, God will set up a kingdom that it will never destroy. Daniel 2:44. Nag-exist pa sila. Dili na second coming, kay kung second coming, sa 7 last plagues pa lang, buwan na kayo na sila. Di ba? So, ang second coming lang, siya na ang completeness or pagkakumplito sa kingdom of glory. Kay katong gipangbanhaw, part pa man to sila sa kingdom. Kaya ang meaning sa kingdom is composed of king and servant, or king and dominion. Gitawag na siya kingdom. Okay? So, I hope nga nasabdan. Okay. Muna nga,
gitats na ko ni kay ato naman ning natats niya gi. Pero at least gidungan-dungagan na to ba nga ngano man nga ingana ka blessed yun nga makaabot na ng 1844 kay naa mo gyud mas basa nga blessed do those who waited nga nakaabot niya na. Kung nakahulat gyud na ba nga 1844 mo na nga naay dako nga panalangin. Kay gisulat na sa kasulatan sa propesiya nga naay kahimuan, di ba? Wala na siya nga gisulat dara nga murag decoration lang. Di ba? Wala matuman gina kay sa Ginoo wala may imposible. Gihimo man gani ang langit ug ang yuta pinagi sa iyang pulong. Unsa man ang Daniel dili na pulong sa Ginoo? Pulong na sa Ginoo wala imposible. Oh. Nganong ato man gitunan nga sa wala pa rin nahitabo ato man gitunan. Kay mao gini gisaad niyo sa Isaiah chapter 42 verse 2. Thus said the Lord God. Dayon ingon siya sa verse 9. Behold, the former things are come to pass, and a new things do I declare before they spring forth, I tell you of them. Which means to say, sa dili pa dahil siya mahitabo, isulti na niya sa tuwa. Pag kanindot ay kayo ba nga, so wala pa siya nahitabo, isulti na siya sa tuwa. Pero ang di mo to, di po ta mamugos. Kaya wa may pugsanay. Kung ang pulong sa Ginoo dili pa supisente nga makatuo sa usa ka tawo, wala na lahi nga gahom nga makapakonvince pa sa usa ka tawo. Napabalay mo labaw sa pulong sa Ginoo. Wala na. Mano nga ako mo share ko? Pag di siya mo to, wala na problema. Ngano, kung di ko ka-convince, kung dili ka-convince ang pulong, ngano maka-convince ko sa akong abilidad? Dili gyapon. Pulong mo yun. Wala na mo labaw. So isulti lang ang pulong. Okay. Darita, magtuon ta sa katapusan gira nga sa Daniel 11. Oh, darita sa Daniel 11. Murag mo atras na gamay kay Daniel 12. Munto atong gikuhan ba? Okay. Mo atras na gamay. Oh, sa Daniel 11. Ang Daniel 11, nindot kayo ni, lisod kayo ni explain yun. Nga naman, ang Daniel 11 o Daniel 12, mao na siyang explanation sa malununda ang Daniel sa iyang kalibog ni Daniel nga sa iyang pananawon sa Daniel 8, sa iyang pananawon, libog kayo kay layo magud kay sa iya. Mao na nga tungod sa iyang kalibog nga ngayon siya kaalam sa Ginoo nagpuasa siya. Og sa verse sa Daniel 9 dayon og 10, diha nakigstorya ang manununda ka Daniel si Michael. Og ang Daniel 11 ug 12 mao na siya explanation sa iyang pananawon sa Daniel 8. Mao na ang Daniel 8, ang Daniel 11 ug 12 grabe kay na ka-importante nga history abot nadara ang history then nadara ang wala pa nahitabo og ang umabotay pag yun mahitabo. Past, present, and future nadara. Kaso lang maglisod gyud ta og sabot kung dili ta mo gamit og inspiration. Muna nga akong mga lectures mo gamit gid ko og inspirations mga sulatan. Kay wala na may lain nga gamiton ng Ginoong gawas lamang nga iyang ipadayag ang mga sekretong butang sa iyang mga propeta. Amos 3:7. Oo. So wala na lain. Napabaday tayo mangita pamantag mga doctorate or saman kay eskwela sa mga. Even sa panahon ni Daniel gali ang mga mga wise men, mga magician, tanan nga kaalam nga pangtawgo niya nga mga lamon. Wa gay nakahimo. Kinsa gigamit niya si Daniel. Nga propeta sa Dios. Kay mo man na yung pulong. Nga wala na siya lain nga God will do nothing, di ba? Except has He revealed His secret unto His servant, His prophet. Mo na nga nagagamit tag inspirations. Aron nga ang atong pagsabot insakto. Dili na magbalik-balik. Oo. Na ako'y gustong i-kuan sa inyo, atong tunan ang kuan tag kaning unsa maning 1,260 years. Dark Ages mo na, di ba? Mubalik pa ba na sa tuwang panahonan? Kaya may yung type meets antitype or na ginatawag nga history repeat itself. Oh, ganahan siya ko, no? Brother GC, ganahan siya nga subject, Oo. Atong paminaw ng magtanaw lang sa tao, video karon ni
ni kuan ni Marcos sa diyang niadto siya dito sa Amerika. Itong papa ba? Oh. Nasay speech about sa Dark Ages. Nahadlok siya nga kung ma-failure ang Amerika, posible nga ang Dark Ages mubalik yun siya. Kadumdum ninyo possible second Dark Ages? Sa hinan ka na kapag kasulti? Ha? If America ma-failure, then the world will be lost. Actually, iyang gingon kaya, wala man siya kabalo sa propesya. Nga ma-failure man gyud ang Amerika, tingod kay ang Amerika gamiton mo siya sa kaway. Nasabta na to nga ang Amerika gigamit sa Ginoo kay ang Protestant dira gikan sa Amerika. Gitawag nga nag-Protestant nation. Dira gikan ang Seventh Adventist food. Dira gikan ng gawas ang mensahe sa mga Protestant. O gigamit po ng Amerika gyud. Okay. So natay tun-an karon nga 1,260 gyapon nga coming. Oh, coming. Asa na mabasa? Oh, muni coming. Okay. So ato ning mabasa sa Revelation 11 verses 1 to 2. Okay. So dari na ta mo, diretso na lang ta dari. And the holy city, it means to say, ang meaning ng holy city is sa Jerusalem, gini siya. Katong literal karon, katong Jerusalem. Oh. Shall be they tread underfoot 40 and 2 months. Now, it means to say, tread under, it means to say, naigira nga mahitabo dira. Oh. Unsa ka dugayon? 40 and 2 months. Okay. So kaning 42 months, kung 1,260 days, kung imo na siyang i-months, that is 42 months. Kung imo na years, that is 3.5 years. Inga na equivalent niya. Okay. So, ang pangutana, kana ba siya nga 1,260 days or 42 months is pareha sa Dark Ages ang kadugayon? Nga pareha gyud ato nga years gyud ba? Atong hinumduman nga ang biblical pasamin kag Bible, ang day kung prophecy equivalent na siya sa years, one day, 1 year. Pero dili po na to kalimtan nga naapod sa biblical nga ang 1 day is equivalent to 24 hours na sa creation. Di ba? So sa creation is 1 day is equivalent to 24 hours. Night and day, 24 hours. Okay. So, ang pangutana, kung kaniba siya mahimo sa Dark Ages nga years or kuan ba kanang days lang, na literal days. Okay. Atong hibawan nga ato ning hibaw-an karon, atong natay basahon sa mga kasulatan. Okay. So unsa man ni siya nga gira? Na ba ni gira? Asa man ni siya nga gira? Asa ni siya naka-connect kay kanang Daniel Revelation? Nana sila, ganana ra na sila, murag sabot-sabot ba? O di ba? Asa na nato ni i-connect kani nga klase nga tread underfoot kanang nga klase nga gira? Nana siya sa kuan Daniel 11 nato mo nang Daniel 11. Sa dili pa nato ni basahon sa nato ning giingon ni Ellen G. White sa Review and Herald November 24, 1904 paragraph 8. Ingon siya diri. The judgment of God are in the land, the wars and rumors of wars, the destruction by fire and by flood, say clearly that the time of trouble which is to increase until the end is very near at hand. Ingon pa yun siya diri. We have no time to lose. The world is stirred with the spirit of war. Kinsa may country karon nga wala naghanda. Handa maganing Pilipinas nga isag mangutang na lang para makapalit og helicopter.
Uron sa nga mga kuan kanta gini. Kimo may gibasa. The world is stirred up lang Pilipinas ani. The world is stirred with the spirit of war. The prophecy of the 11th of Daniel have almost reached their final fulfillment. It means to say, naanay na fulfilled sa Daniel 11, pero wala pagid siya na fulfilled tanan. It means to say, na may pagtuon ning Daniel 11 na gyud, mag-focus agad sa Daniel 11, pero lahi naman na siyang study. Kay more in history na magitana. Pero diri lang ta mo-focus kining thrilling ba sa ato ng kapanahonan. Kaning thrilling. Okay. Atong basahon ng Daniel 11:44 then 45. Kay kaning 45 mo na ni siya ang last na verse sa Daniel 11. Okay. Magbasa ko sa 44. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore, he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. Kani siya, na-fulfill na ba ni siya? Na-fulfill na ni siya sa panahon sa World War II. Kay daghan na nga matay, naga na destroyed, and utterly to make away many. Pero kaning 45, wala pa gyud siya na-fulfill. Ug mao pa ning mo-fulfill. Ningon sa 45, and he shall plant the tabernacle of his palace. Magplano siya og butang og tabernacle of his palace asa man between the sea in the glorious holy mountain. Pero sa iyang pagbutang dara, sa iyang magbutang kay nagplano siya og gusto niya nga ipabalik tong nga klase nga panggobyerno sa Dark Ages. Mao na siya nga maghimo siya headquarters sa ecclesiastical form of government kay katong panggobyerno sa Dark Ages gitawag to siyang ecclesiastical form of government nga ang church ug ang state na usa. Mo na katong sungay na baba ug nay mata. Nga imbis ang baba ug ang mata dito na sa ulo, dito magibutang sa sungay. Kay combined man ang church ug ang state. Okay. So pagbutang niya dara nagigira nga may tabo. Ngano man? Kay kung nga ato ni butang Amerika, mabasahan man gyud natong Amerika. Kay ang Amerika naman leading karon. Sa diyang himuon ni Amerika, ang Amerika naa say plano unsay pamaagi sa New World Order. Daw kay dari sa pikas naa man po say plano nga unsay picture sa New World Order. Especially duha na magud ka block na east west na ay communist na ay democratic form of government. Dabi kaning isa kadi man musugot mao na nga naay gira nga may tabo. Pero ingon siya diri ang king of the north, yet he shall come to his end and none shall help him. Moabot ang panahon na mapildi gud siya ug wa nay motabang sa iya. Mao ni giingon diri sa Biblia. Okay. Kinsa man siya na dili na siya tabangan, kinsa man ang Amerika makatilaw gid siya dili kadaog. Makatilaw siya nga mapildi siya. Natay sa duga na to pagtuon may bawaan na to na. Kitugot sa Ginoo nga mapildi siya tungod sa iyang garbo. Dili tungod kay kulang siya mga bala or dili siya high-tech, mas high-tech gid siya karon. Pero tugutan siya sa Ginoo for the sake nga maluwas-luwason niya ang katawan sa Ginoo. Kay usay pag ang nasod nga garbuso na ipatilawon sa Ginoo para ma-realize niya nga dili siya mulabaw ang Ginoo gyud. Patilawon gyud siya. Natay ko na. Okay. Dabi kay ang atong ginabasa karon Daniel 11 naman ni ba? Gira naman ni mao man ni giingon ni Ellen G. White nga the prophecy of the 11th of Daniel have almost reached their final fulfillment. Okay. So, sa diyang nagabasa na ta nini, ato din i-connect dito gyud sa gisulti sa Mateo. Mateo. Unsay gisulti sa Mateo? Matthew 24:16, ingon siya diri. When he therefore shall see the abomination of the desolation, spoken of Daniel, nagabasa na ta kang Daniel ha? Like spoken of Daniel the prophet, stand in the holy place. Whosoever readeth siya nga nagabasa, let him understand. Kailangan masabtan yun na itong Daniel 11.
Tapi kinsa may mga Adventista ani nga nakasabot ani. Di unsa ito pagpangandam kung moabot ni. Di ba? So ingani kay importante ang propesiya. Oo, sa Adventista. Kay mao na ang atong foundation. Nganong nito mao man ang Adventista. Tungod din sa propesiya. Moingon kay uban nga ay sa 1844 man mo nito nga. So gay mao ni sa ikatumanan sa propesiya. Oh. Sa siya na kwanta, 15 man sa Mateo. 15 na siya? Oh, basig na kuan na siya. Oh, basig na sayop na sa pagbutang. Okay. Basta na sa kuan, quote na ko. 15 na siya. Basta, atong naibawaan nga sa dihang gisulti na ni Daniel dala propesiya, kailangan siya nga nagabasa, let him understand kay nabay uban nga nagsige na tug basa-basa wag kita kasabot na ba? Dugay na kastanan. Oo. Dugay na kastanan. Oh, ato continue tagbasa sa Mateo gyapon. Ingon siya diri. Kung kini mga butang nga mahitabo na, mo na ni mahitabo. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Ayaw na gid siya pakpakuag bisag unsa sa iyang kuan kay dili na ni siya basta-basta nga gira. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. And who unto them that are with child, unto them that give suck in those days. Yan ang mga adlaw. But pray, apan pag-ampo, ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Uy, mga Sabbath keepers ni sila. Asa gani sa mahitabo? Sa hulilan. Kinsa gani nagpuyo dara? Mga Sabbath keepers na dara, uy. Di ba, mga Hudiyo, mga Israel. Ang po mga dili maabdan Sabado, for then shall the great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. Then, ingon dari, ato na yung masabtan nga, katong 42 months, or katong 1,260 days is, literal days na siya, kay na isa ingon dari ang Ginoo. And except those days shall be shortened, there shall no flesh to be saved, but for the sake, for the elect's sake, those days shall be shortened. According sa Daniel 2, God put kings, He removed kings, and He changed times and seasons. Siya nag-change, ani? Siya ang nagbuot for the sake of His very elect. Tungod kay walay tao nga mabuhi sa 1,260 years. Kisay tao nga taas o kinabuhi diri sa kalibutan? Ha? Oh, literal days kini siya. Kay walay tao nga mabuhi. Mas dugay pa lugar siya sa 1,000 years ka vacation. Di ba? Oo. Oh, wagi. For the sake of His, why mabuhi ana nga bisa pag 140,000 ka kung tugutan niya nga years na, dili ka mabuhi na. Oo. So nasabtan na to. O, di ba? At least na-meet na to ang pagsabot sa gisod sa Daniel. Then, na-connect pag yun sa Revelation. Okay. So, sa kadako nga panalangin, nga masabda na to ni. Oo. Kaysa kadaghan nga mga tao, wag yun nakasabot na ni. Di ba? Ingato ka kuwan, 3.5 years na lang. Oo, ang kadugayon. Tulo ug tunga katuig. Ingana kadugayon po lang gira. Pero dugay-dugay gyapon. Dugay-dugay gyapon. Oh, mo na gitawag nga the Great Tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. Mo na gitawag sa nga Great Tribulation. Dan kani nga gira dili ni siya basta-basta nga gira nga parehang gira lang sa Ukraine sa Gaza. Dili ni siya kana nga gira layo ra kayo kung ikumpara nimo dali. Okay. Natay. Alahay na po to. Alahay po to siya. Continuous na siya. Kaya ang Great Tribulation o Time of Trouble, sumpay na sila pero kani mag-una. Mag-una ni siya, then kato musumpay po to. Oh. Kani siya, nani siya sa 45. Ang katong Time of Trouble, such was never was, connection na lang to sa Daniel 12:1. Okay. Ang Daniel 11:45, mo na siya ang katapusang bersikulo sa Daniel 11. Ang sumpay ana, mo na ng 12:1.
time of trouble such was never was. Nana na dara. Maabot gyapon ta dara. Okay. So padayon ta sa atong pagtuon. Okay. Ngano man makaingon ta nga dili tribulation ni siya. Og maingon ta nga wala tay apil kay Pilipinas renta, then dito apil gyapon ta. Ngano man natay basahon sa Biblia. Oo. Nganong naka-apil man tani? According sa propesya sa Zechariah 14:2, nga wala pa ni sukat-sukat na hitabo. For I will gather all nations against Jerusalem to battle. Wala pa recorded sa history nga naigira nga tanan nasod na involved. Wala pa gira nga nito ani. Nga tanan nasod na involved. Naigira nasod to nasod. Pero kanang nasod nga ma-involved ang tanan kung asa dapit nakaalay dito ka support. For example, ang Pilipinas nakasupport man ta sa Amerika sa Republic, sa demokrasya. Oo. Dito ta mo alay. Ang mga sundalo dito mo support. Kung say makuan. Dito na po sa komunist, kay lahi naman po din lang pamaagi kay kompetensya man na sa ginegosyo pa kompetensya. Kung napot sila yung mga alay ng mga country, magpigi gini. Oh. Mao na nga literally siya dito gini sa area sa Jerusalem. Napoy study gyud ana gyapon. Oo. Ngano man before sa Sunday law mahitabo ni siya. Kay walay Sunday law kung walay gira mahitabo dira. Nga ang usag gyud kanasod nga is nasod usak kanasod nga musupak ka Sunday law isang Israel. Mao na nga walay Sunday law kung nag-exist pa sila da. Kay mas kusgan pa sila kaysa mga Adventista. Kani mga Adventista naman pilaran ni sila kamo. Pero kanang isa ka nasod nga Israel, di na basta-basta nga nasod. Kusgan na sila nga nasod. Kamay ra nga nasod pero high-tech na sila. Oh, all nation yun siya. Gira ginadra. Kay kanang gira manggod, kani nga gira manggod. Kanang lugar gira man na padulong sa panahon pa ni David, gira na natura. Oh, panahon kisa may gira hantod kawa panahon man ang gira, ginarahay ginadra. History repeat itself gyapon na. Oh, mo na siya. Oh, wala gyapon na mo na gira nga di basta-basta. Pero kani nga gira mo grabe. Kay all nation naman may balls. Oh. Pero dili ta pwede mo apil ani nga gira. Dili ta mo apil pwede ani nga gira. Kay usani siya kapamaagi na magsandilo. Dahil na sila i-insert nga pamaagi nga kanabitaw masabta na nato sa diyang kita nakabasa diyan nagasigig paminaw sa inspirado. Pabibalon kita sa Ginoo sa diyang wala pa ni nahitabo. Oo. Palihog kong basa diri tiwas kung kamoy basa diri unsay gisultib and the woman and half of the city shall go forth. Okay. So, dili man tanan nga mahurot, pero half gyud. Oh, dahil unsa gali ang mga babae, ripon po na dito. Oh. Pangripon na siya. Oh, the woman. Oh, pangripon. Oh. So, dili basta-basta. Kaning half, mga righteous na sila. Mas-save gyapon na sa in the last days. Kaya proteksyonan magyapon sa Ginoo ang mga faithful. Kung sa ilang kahayag na nadawat pa. All nations. Gi-allow niya nga may gather niya. I will gather, it means to say, He allow. Tugutan niya. Kay mao man po na sa propesya. So, kung atong studihan, ang Amerika manggod siya ang antitypical Assyria. So, dili pa mahitabo ang Ezekiel 9. Mahitabo ni siyang gira pa. Ezekiel 9. Ato naman ang na-discuss, di ba? Detalye. Sa dili pa siya mahitabo ang Ezekiel 9, kani siyang mga butanga mahitabo pa. Kanang nagira. Kanang 42 months. Okay. So, ang word nga Assyria, kay mao ni siyang type, type, anti-type, ani mao ni siyang Amerika. Assyria. Okay. Og diri ang Assyria, kita manggod,
namang gutay yugo nga napasan nga gikan sa Amerika. For example, bisang tuod nga ang Philippines is independent country, pero ang sistema gyapon gikan gyapon sa Amerika. Asa man day giawat ning Republic of the Philippines? Sa Amerika man eh. Oh, bisag independent siya pero ang yugo, ang mga pamaagi bugat nga naman. Tax, magpalisensya, magkaistanan, then tapos dagan pa kay tagapalit nimo, ginapatungan mo ng mga tax. Bugat kay yugo, di ba? Pero bugto na sa Ginoo in the last days. May siya giingon dere propesya ni siya nga gisulti sa Isaiah 14 verses 24 to 26. The Lord of hosts have sworn, nagsaad siya, saying, surely as I have told, so shall it come to pass. And as I have purpose, so shall it stand. That I will break iyang bugtuon, the Assyrian in my land. Kaya ang Amerika, siya magyapon ng nagkuha na ng, sa Israel karon. Siya may nagsuporta na. Nang makasurvive sila. Tungod kang Amerika, ang gakuha na $billion ang gahatag ng taga-yearly ang mga Amerikana. No. Pero, that I will break the Assyrian in my land, and upon my mountains tread him underfoot. Oh. Then shall his yoke, kaniyang yugo nga bukat, depart from off them, and his burden depart from out of their shoulders. Kabukat kayo. Kaya ang yugo sa Ginoo magaan biya, di ba? Pero ang yugo sa Assyria dili magaan. Okay. This is the purpose that is purpose upon the whole earth. Whole earth yun. Mao ni gi-purpose sa Ginoo sa tibuok kalibutan. And this is the hand that is stretching out upon all the mountains. Iyag yung bugtoon. Nganong mapilde ang kwan, ang Assyria, ang Amerika? Tungod kay ang Ginoo magtugot nga mapilde siya. Aron sa pagpilde niya, pag-abot sa loud cry, ang katong Amerika, makapahinulso pa sila. Dili mudaas ang ilang ulo ba, ang ilang garbo. Kay luwasunon pa sila in the day of dark, in the day of loud cry. Oh, kinahanglan nga ma-feel nila ang failure usab. Okay. Naibuan na to nga nanata diri. Di ba? Iron mixed with Mary clay. Sagol. Okay. Ano say? Ang Amerika, magpag-diskutano nga ang Amerika mo impose O siya mo impose sa Sanlilo. sa Sanlilo. Kanang i-istorya na ito karon. Before na siya, nga mahimo ang Amerika may gamiton na siya ang second best na diskutan sa Oo. revolution. Oh, siya ang mo impose. Pero kaya ito diskutan. Mao ni siya maguna. Ani siya nga makahinulso na Amerika sa siya. Oh, mapili siya. Dayon, sa diyang pagkapili niya, mubalik siya sa Amerika. Then, i-encourage siya sa post-prophet. Mao na itong mga milagro nga mukuan. Sa diyang mo encourage siya sa prophet, makonvince po niya ang other nga nation. Dayon, ang other nga nation, kanang mga komunist, musabay sa iya. Kay naman sila'y kompetensya. Kaya ang Ginoo nag-set up na pong kingdom, nagsugod na siya set up ba? Then, mo na nga sa panahon sa Sandilo, musandilo sila, then ang loud cry nagpadayang gyapon. Then wa naman siya mahimo kay tungod kay ang Ginoo nagbubo man siya gahom sa iyang katawan. Bisa pag naa sila death decree or Sandilo, kanang Sandilo wala na mahimo. Basta ang katawan sa Ginoo makadawat na sa gahom sa latari. Okay? So padayon ta. Ang atong posisyon na ta diri ug atong naibaw-an usab according sa inspiration nga prophecy show us that the great day of God is right upon us. It hasn't greatly. Nga naibaw-an nato ang materials dari crumbling materials that it will not hold together. Bisa pag na United Nation, pag ingon sa United Nation, hunong mo nang gira sa Ukraine, wa gyud sa mahimo. Hunong mo nang gira sa Gaza, wa gyud sa mahimo. Oh, kay nga naman will not hold together gyud. Kay Mary Clay man nagsagol gyud. Ingana gyud ang mahitabo. Okay. Sa dili pa ang Sandilo, magpakuan siya og manig-usa. Confederacy. I-associate niya
ang kuan nga para manhig-usa. Kani siya nga propesya nani siya sa Isaiah 8:9. Associate yourselves, O he people, and he shall be broken. Kung mag-associate sila, mag-usa sila, ma-broken na nun sila, ma-pieces in pieces. And give ear, O he, for all he of far countries. Gird yourself, and he shall be broken in pieces. Gird yourself, and he shall be broken in pieces. Mao na nga, maningkamot sila nga manig-usa, pero ma-broken ra gyapon sila kay dili man gyud sila kuan kanang siguro mag-usa-usa ra sila pero moabot yung panahon nga magkakuan gyud sila. Okay. Natay tanawon nga chart aron masabtan nato. Sa una sa antediluvian worlds mao ni siya sa panahon nilang Adan o ni iba. Hanto ni abot sa flood, hanto ni abot sa Babylonia, Medo-Persia, Greece, dayon nadayon Papal Rome, Pagan Rome, then ecclesiastical form of government mo ng Papal Rome. Okay. So, mo na nitong naikuan, ulo dari. Oo. Ay ang sungay na baog ang kuan. Mo ni siya sa Dark Ages. Okay. Ang panggobyerno sa una at that time sa 538 AD hantod sa kuan sa Dark Ages. Mao ni siya ang nagdumala nga beast. Okay. Kita na natakaron dari. Oo. Sa leopard-like beast. Sa Revelation, mo ni siyang first beast. Pero kung ato ni siyang i-connect sa beast sa Daniel, mo ni siyang ikalima nga beast. 1, 2, 3, 4, 5. So, una ni siya nga beast sa Revelation, pero kung ato i-connect sa Daniel, I repeat, mo ni siya ang leopard-like beast. Mo ni siya pictures sa Tentus. O diha sa Tentus, nainigawas nga lamb-like mo ning Amerika. Ang Amerika, nalang sa duha ka sungay, duha ka gahom. Republican o Democratic. Ang Amerika mo'y gamiton sa kaaway o ni Satanas, nga siya ang mubira sa usama sa panahon bitaw sa Dark Ages nga panggobyerno. Siya gyud ang gamiton sa kaaway. Ato nang basahon sa Spirit Prophecy karon. Siya gyud ang mag-engineer nga kaning system sa Revelation 17 nga kanang scarlet color beast mahimong realidad. Okay. So, dari tutok ta dari gamay sa kaning ginatawag nga lamb-like. Okay, dari ta sa lamb-like ha. Dabi kay daghan naman ingon diri nga ang papasi mo balik sa iyang pagkuan ba. Mao ba na giingon sa Spirit Prophecy atong basahon sa Spirit Prophecy ha. Gisulti ni Ellen White sa Spalding and Megan Collection, page 1, paragraph 4 to 5 by Ellen G. White. Okay, ingon siya dari. I saw, nakit-an sa iyong pananahon, that the two-horned beast had a dragon's mouth. Diba, nasa dragon's mouth. And that his power was in his head. Nasa iyong power, Republican and Democratic. And that the decree will go out of his mouth. Mugawas sa iyong ba. Then I saw, nakit-an ni Ellen G. White sa panahon, the mother of harlots, that the mother was not the daughters. Silang ang mother, po ng daughter. O di ba, ang Catholic, then Protestant, daughters. But separate and distinct from them. Naa sila'y kalainan. She, kaning nga mother, has had her day. And it is past. Nalabay na siya. Yaagi na siya. And her daughters, kaning Protestant, the Protestant sects, were the next to come on the stage. Siya na po. Oh, and act out the same mind. Husama ragyapon ba? Like mother, like daughter. Oh, the same mind that the mother had when she persecuted the saints. Husama ragyapon nga di-persecute niya sa una sa Dark Ages. I saw, nakita ni Ellen White, that as the mother has been declining in power. Nganong nag-decline na yung power? Tungod kay ang kasagaran niyang membro ginakuha sa Protestant. Asa man din magkuha membro ang Protestant sa Catholic, di ba? Mo na nga nag-decline gud siya. The more nga nag-decline then, the daughter had been growing. And soon, ug moabot ang panahon, they will exercise the power once exercised by the mother. Oh. So it meant to say, like mother, like daughter.
Oh, si Satan gyapon ang gamit, ihinsa gyapon ni Satanas. Oh. Pero ang gigamit na niya ang daughter na. Kay mingon naman tong mother nga, suporta lang ko sa imo ah. Kay pareha ra man pud tag plano. O di ba? O pareha ra man pud sila plano. Pareha ra man pud sila mind. Oh. Pero parang nga tayo, 3.5 years na siya. Oh, exercise gyud ni hantod sa kwan gyapon sa panahon sa you cannot buy and sell. Siya gyapon ang iya gyapon ang exercise. Oo. Gusto pa magay niya nga mo kwan pero sa diyang makadawat na og selyo kanang nasitol na bitaw sa kamturan kay ang selyo is settling both intellectual and spiritually. Bisag makadawat na tag selyo ang katawan sa Ginoo naga pa trials. Lingon siya diri. And even after the sons are sealed, bisag nasitol na tas kamturan, with the seal of the living God, His elect will have trials and individually. Naagya po tayo trials. Pero makalampas na gyapon ta ni kay sitol man ta sa kamaturan. Di ba? Okay. So unsa himaon sa Amerika para nga manaagay sandilo. Before sandilo, kay gira naman, diha sa gira sa 3.5 years, ang Amerika mag-impose siya og confederacy. Mao ni siya giingon sa Isaiah 8:11-16. For the Lord spake thus said to me with a strong hand, instructed me that I should not walk in the way of this people, saying, say ye not a confederacy. It means to say, dili ta mo apil ang confederacy. O sige, ngalan sa confederacy. Ang confederacy, usahon niya. O usahon niya kay kailangan mag-confederate ta, kay gira man nga time. Aron nga mo kusgan ta. Dabi kay ang uban nga mga Adventista di man mo apil, labi nag mga faithful. O di may mo apil na kay bawal man mo patay. Bawal man maggunit og armas. Thou shalt not kill me. Dabi kay dili man sila kabuot kay na ba may pre-religion, di ba? So kailangan na sila himuon nga confederacy. Kaya ang actually ang kanang confederacy mauna siya ang pagkuha pamaagi nga makuha ng balaod nga church and state. Kay kung nanang church and state, dabi kay na pa may makabalibad nga di siya mahapil sa gira. Dabi kay dili man ta mahimong kusgan kung dili ta manig-usa confederacy. Then mo na nga ang Amerika plano niya og ang gobyerno pod nasa mga plano nga mag-confederate yun. Pero kita nga nakabalo mo against ra bata ni. Mahimo tang terrorist gyapon na ni. Kay mao may ingon dali. Mao may gisugo sa pulong sa Ginoo. Say ye not a confederacy, dili ta mo kuan og confederacy. To all them to whom these people shall say a confederacy. Neither fear ye they fear. Di ta mahadlok. Kay usa lang kahadlok nga itong ibawan. Ang kahadlok sa Ginoo. Napag-yun siya 3 ages message. Fear God and give glory to Him for the hour of His judgment is come. Di ba? No be afraid. Di kita mahadlok. Sanctify the Lord. Siya lang yun ang atong i-sanctified. Of hosts Himself. And let Him be your fear. Siya lang yun ang atong ikadlukan. And let Him be your dread. And He shall be for a sanctuary, for a stone of stumbling block, and for a rock of offense to both the houses of Israel, for a gin and for a snare to the inhabitants of Jerusalem. Kay dili man ta mo apil-apil ana, kay dili ta gusto kay nakabalutan niya ng propesiya. Nga bisa pag magmidik-midik ka dito, naa sa propesiya nga ang magmidik-midik dito, dili gin mabuhi na. Nai-study gyapon na. Mao na nga dili ta magapil-apil na. And many, pero daghan nga makaapil, daghan ang masner, tungod kay wa man sila kabalo, ningon siya diri, and many among them shall stumble, and fall, and be broken, and be snare, and be taken. Di gyud mabuhi. Masner gyud sila kay trap man ni siya. Ug ang himo sa kaway, according sa Prophets and Kings, page 659, every device, tanan nga mga device, himuon niya that the prince of darkness can suggest will be employed to induce God's servant to form a confederacy with the agents of Satan. Ihinsa plano man ni sa kaway, dili man ni plano sa Ginoo nga mag-confederate. Tungod kay dili plano sa Ginoo, plano sa kaway, di ta mo apil. Kay mingom sa ay apil ta brad, kay ato ra na sila i-convert sa diyang makasulod na ta. Uy, mao ba na ingana ba ng pamaagi sa Ginoo? Ato nang basahon. Kung mao ba na, ningon diri, we are to enter no confederacy with the world,
supposing that by the so doing, we could accomplish more. Na may iban nga, ay, ato na gunong sabay-sabay na gunta dira. Pero niingon na ba siya, no to confederacy. Di supak na ta sa gisulti sa Ginoo. Kaya kanang confederacy, kung dili man guta mo confederacy, silutan kita. Yan naman. Ma-terrorist man ka, then, all earthly support will be cut off. Mo nagingon sa Spirit Prophecy nga, all earthly support will be cut off. Kung nakay is, nakay kuan, ikat gi kana. Oh, mo na nga importante nga kanang nakaandam punta sa bukid kay bisag ikat na ang tanom tubo pa man na siya. Oo, naay preparation nga mahitabo gyud. Oo. Kay pag abot ani nga gira sa dili pa ni ang confederacy manggod pag gira na dili man dayon confederacy diretso. Sa gira na diha sulod sa gira sa dili pa na mahuman ang 42 months, dira nila i-insert ang confederacy. Oh, diya sa sulod sa gira. Pag start sa gira pa lang daan, lisod na kayo na. Nga naman, mumahal gyud ang paliton. Kung mahal karon, mas mahal sa kami nga gira. Nga naman, ang tanan nga mga resources dito na sa gira. Ang export o import kuan gyud siya, damay gyud siya. Then kailangan nga kita nga katawan sa Ginoo, we need to be wise like a serpent and humble like a dove. Naagi tayo preparation. Pero wala man nagpasabot. Na kung dili ta ka country living, dili ta maluwas. Wala man nagpasabot na nana. Nagpasabot lang ni siya nga mas advantage kung naatay country living. Tungod kay, kung naay mga Adventista nga wala nakaandam, ma-rescue na to sila. Pwede na to silang madala sa atong country living. Oo. Ma-rescue na to sila. Usama ni Abraham, ni-rescue niya si Lot. Gidala niya sa yung bukid kay maura man to yung salin niya. Kaya gipili man ito na ni Lot ang patag. Di ba? Oo. As soon as possible, Oo. people of God get out from the city. Okay na, mahitabo nga mga kagubot nga sukat-sukat mahitabo. Oh. You can work at the cities, but do not dwell in them. Oo, mao man nabasa man ako po na. Oo. Mao na nga sa ulitaw po ko nabasa na nako na. So nung nag-country living po ko, kay nabasa naman ako na. So, kami pa na siya, kano sa pa ka mga nam katong nana dito sa kagubot? Sino ka mo? Kano sa mga mga nam kanang naana dito ang gira? Oh, dili na. Pero wala na tang pasabot nga kanang kuang wala nag-country living dili maluwas. Oh. Kay silot magay na luwas magay silot. Pero nalay konsekwensya, pobre lang kay siya, wala siya kagandam gud. Tapos lawas ra ba tayo yung dala. Oh. Mas lindot gyud, mas advantage gyud nga nata nakaandam nata sa dili pa na may tabo. Di ba? Mas lindot gyud kay bisag i-cut off ka na ang imong mga tanom kay di man kay cut off. Panalangin naman sa Ginoo. Di ba? Oh. Sa panahon ng gira, magtanom ka pa kung sa pagtubo. Kung sa pagtubo. Oh. Pero na magkanam gyud na siya ang kalisod. Sa sige kalisod, hanto na itong mga tinanom dito sa bukid, ilugon niya po na. Dahil mudagan niya po ito sa pinakabukid na po, pero dili na ito mabalaka kaya ang Ginoo na mo provide. Usama ni Elijah. Oh, God will provide. Kay ilug na may mabasag yan po nga, ilugon. Pero at least, kay dugay pa ang 3.5 years, naay time ba nga, anam-anam ba? Naay preparation nga anam-anam. Hantod nga, mahuman yun na ni mo ang 3.5 years. Di ba? Hantod nga makakwanta kay, mo against rabatani, mahimo rabatang rebuilde. Actually, ma-rebuilde kita ni. Ma-rebuilde kita ni kay, against man kita sa programa sa gobyerno. Oh, then kita kay nakabalo naman guta. Mao nang mo gisugo man punta nga no to confederacy. Oo. Mao na nga pag ma-exercise na niya, maabot ang panahon nga nadiri mag-set out sila Babylon gyud. Hanton nga kaning babae according sa Revelation 17, naglingkod pa man ni sa dagat. Maabot ang panahon nga kini siya nga system iyang pakabayan din. Moabot ang time kaning nga babae sungayon na pud siya. Sa Revelation 17, kaning nga babae sungayon siya after sa 1 hour. Nana po study ana. Oh, sa Revelation 17. Sungayon maning babae. Nana sa Revelation katong kanang nga babae sungayon siya. So nay mga study ana id nga pag-study. Oo.
Mao ni siya ang Revelation 13:5 ningon siya, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemous, and power was given unto him to continue 40 and 2 months. Og ato nang nasaksihan nga the holy city shall be trade underfoot for 40 and 2 months. Nga na kadugayon. Okay? Then, gamay na lang. Hapit na tanahuman. Hingon siya dali. The Protestants will work as their mothers work before them to destroy the saints. Gusto gyud niya nga wadon gyud niya mga santos dili magkinabuhi sa pagtuo ba sa pulong. Oh. But before their decree bring to bear fruit, before sila nga mahimong kanabitaw nagplano sila nga pangkuaon na ni mga katawan sa Ginoo, before sila mahimong mabungahon, the saints will be delivered by the voice of God. Ngano man, tungod kay sa continue sa Daniel 12:1, and at the time shall Michael stand up, iyang voice, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble. Continue siya nga trouble. Kay, kupitin siya magyapon niyang katawan sa Ginoo sa kaway. Time of trouble, such as never was. There was a nation, even to that same time, and at the time, og niana nga panahon, at the time, the people shall be delivered. Kinsa ilang i-delivered? Everyone that shall be found written in the book. Kinsa unsa ni nga klase nga book? Book of life. Oh. So kano sa ni mahitabo? Mao ni siyang panahon nga time of trouble, og at the same time mao po ni ang silence nga mahitabo. And when he had opened the seventh seal, and there was a silence in heaven about the space of half an hour. Unsay equivalent sa half an hour? That is 7 days. Okay. According sa uban, this is second coming. This is not second coming. Naabitaw ko'y nag-lecture aning master al doctorate, maguro naka-doctorate siya. Ako siyang ipangutana nga kay ang travel man gud sa heaven, namo gyud mabasa nga 7 days. Namo gyud mabasa. Pero dili ta moingon nga ang travel sa heaven is 7 days gyud. Kay katong pag-ampo pa lang ni Daniel, wa pagayto sa oras nakaabot no si Michael. Di ba? 7 days lang to kay parid manggon maniluwas ba? Matog langit parid. So parid ba ng kwan? So nagit say ang parid magpaspasanay ba ng parid? Oh. So mo nang 7 days. Pero dili gid to mingon nga 7 days gyud kay mingon ka. Kung hingon gid siya gyud insist nga 7 days. Then di man pug kumumugos nangutana lang ko. Nangutana ko nga kung 7 days gyud na kay mingon kang 7 days gyud ang travel gikan pag ato dito mo ani dire na 7 days gyud ang kalayo ng kadugayon ba. Kung atong ibutang 7 days kay half an hour silent 7 days ra man na siya. Akong gipangutana, half one way ra ba na siya? Di mo sa one way. Dapat kay ang pagbalik na pod. Di may mo nagisa ka oras. Half an hour silence ra kuno. Kaya ang tuyo nga half an hour silence kay niya. Na kuno half an hour silence kay yan mo kuno sa kalibutan 7 days. Oh, di ba? Oh. Dobik kay mubalik pa man sa heaven 7 days. So, mahimo na siyang dili na siya half an hour. 1 hour na siya ang silence. Dobi half an hour man ang silence. 7 days. It meant to say half an hour nga buhaton sa Ginoo ang paglimpyo sa iglesia. Katong Ezekiel 9. Half an hour. Nice good silence. Ngano man nga abre pang kaluwasan na ni at the time. Kay ngano man kay napamay i-gather nga great multitude. Kung atong basahon sa verse 2 and 3, atong may bawaan nga abre pang kaluwasan. Kay sa second coming dili naman abre ang kaluwasan, di ba? Okay. That is verse 2 and 3. And I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. And another angel came and stood at the altar, having a golden censers, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints. So it means to say, dunggon pa ang ilang pag-ampo kay naapa siya sa most holy place upon the golden altar which was before the throne. Oh. So, na-specific nga study gyud kaning focus sa Revelation 8. Ang ato lang pagtuon karon murag isagulan na to murag nay mix ba. At least there a liter, di ba? So ato lang gigamit ang prinsipyo sa pagkuan.
Okay. So diri lang ta sa kutob sa atong pagtuon karon. Sa sunod na pod. Okay. Nay kadugang si Brother. Sure. Ang pagkuha magod, muagi unay ang 42 months pag-upa ang sandilo. Kanang 42 months magod kanang gera third world war na siya. Oh, good. Kanang magkausa ang two blocks na siya, east at west. Ang totalitarian o communist o ang Christian country. Wala na siya. Pero mapildi sa propesya ang Christianized country. Kay wala may kukahadlok ang totalitarian. Suicide na sila. Wala na kailang Diyos. Mo na mapildi gud sila kay tugutan sa Ginoo na mapildi sila kay kining nakailag Dios mo insert pa ni sa ito doktrina kanang poisonous kanang cup of wine of for hair perdition. So pag Third World War bagsak ang tanang ekonomiya. Kay kung dili mo mahitabo ang Third World War di po magkasandilo. Di ka nang buy no sell ay ka nang di ka kapal kabaligya. Di man ka mo sugot anak kay kung lambo ang ekonomiya, mabagsak yun ang tanang ekonomiya. Tsaka nila sabihin, di ka nakapalit ka baligya. Kukontrolo nila ang world market, ang kanabang economy ba? Karon kay ang kadtong makapildi sa Amerika kay kuan man to sila mawad ano to tong pagkaon kay wa may gitanong. Kay sa ilang lugar gi ang battlefield, sumaya sa Sipanaya, di ba Sipanaya 2 verse 2, 5, na diha man ang battlefield sa Jerusalem, di ba? Gather all nation against Jerusalem. Diha man ang battlefield. Karon kay dili pa sa United States of America. Karon pag uli sa taga-Amerika, magproklamar na sila og no buy. Bagsak man ang tanang ekonomiya. So ang tanan mo kuan yun kay alin ka nang bagsak ekonomiya. So ang tanan Nasa system nga i-introduce para solusyon sa tanan nga problema. tapos dito, Nga na system nga po. Third World War makariyas ang mga tao na dili dai maayo ang gira. Mag-usa na lang ta. Kay dili maayo ang gira. Muingon na sila na wala nagigira kay dili maayo ang resulta sa gira. Magkayusa na sila. Diyan na yung one faith, one baptism, one Lord. Diyan na siya. Ang communist country, kuha na po sila. Surrender na sila. So na siya sa province. Kaya naman sila kompetensya. So, siguro, na mga butang nga, dili pa kayo, klaro, at least na atay mga butang nga nakuha na. Sige na ito, dugag-dugang, ma-gather na to ang mga ebidensya ba. Gitawag mo ni genes of truth, kanang mga nakatag nga kamaturan nga angay nga kanabitong i-gather para mahimong property sa remnant. Aron nga mahimong property. Kanang kinahanglan gera para umulig ito ang isa kanang mabagsak ekonomiya para maka-offer sila na kuan ang tao pag magutom ka na kanang magutom na ba may na wa man kay tanom kay gira man. So ang Amerika ino siya bisan 20 years bata magira ka surviving. Pero hindi magud sila. So mono to ang ekonomiya ang ilang kontrol para muluhod po dito sa kuan. So ang makadala gud na most powerful man po ang United States ng ala sa propesya po. Matalo sila sa gera kay ang ilang kontra wa may Dios. So matalo sila brother, pero mobalik ra gyapon sila. Kuan nga sila mo yun sa universal sa Dilo. Then kay ang Ginoo naman God nag-set up naman God siya nga nanay katawan ba. So it meant to say labi ang katawan sa Ginoo nakadawat na sa gahom sa laterin. Ay. Manigkamot po ng kaaway nga mobabag yun. Sandilo gyud. Para pod nga ang katawhan pod nga great multitude dili jud makabig. Gabi kay makabig man gyud sila kay mutabang pa magali ng mga under sa stranger's message. Kinahanglan man gyud ang nagira kay ang mga katawan sa Ginoo mo surrender naman totally. Then at the same time part siya sa propesya. Part man siya. Part siya sa propesya nga matuman gyud. Kay walay propesya nga gisulat nga dili matuman. Matuman gyud ang tanan. Okay.
Nahislutan niyo mo ba na ba ito mga is nag-stop na nasa diyang Karon magamit pa nato na. mga ito. Oh. Kaya bang Maabot ang panahon gyud nga makaroon ko ba Jess? Nakagi man ka ng kantas ni. Usag yung padasi. Nga. Ano kay naka-is. Mag-gamer lang ka, wala mo yung kay is. Wala yun. Oh, wala mo kay pero sa canvassing mo, Na, pero kailangan makaabot pug ka og license and credential. Kaya kung di ka kaabot na dili man pug ka maka-ISIS. Oh. Pero palagi ni sa karon na panahon na magamit pa mag-is. Pero kining gisgutan nga panahon na sa time and trouble. Oh. Tribulation na. Wala na gina si kuan kay mo paano ka? i-cut off man ka. Ikat o pagka Kay ila man ang system diya. Ila man ang system. Conspiracy. Oh, di man ka mo. Dili ka kami mubabag man ka. Oh, mahimo kang terrorist. Nibabag ka kay kabalo ka sa sugo ka sa Ginoo nga. Di po ka mahadlok kay isa naman imong kadlok. Oh. Oh, ang Ginoo ring kadlokan. Sa may ikay ba ako kay Unsa man? gusto ko nga kanang ako i-continue sa opinion sa ISIS. Wala man ay problema. Wa pa tag. Padayon sana kung basi makapulos pa kana. Pero ayaw lang iyon nga iduot gyud na imo ang kanang unahuna nimo ba nga kanang una-una na ka ba nga. Oh. Pero mabot yun na siya. At least nakabalo na ka nga sige lang kay mintas mapus na ba pero kung mabot gyud ana lang ka nga wala man tayo mo kay tindugan yun na tong pulong sa Ginoo. Ana lang. Di ba? Oh.